Pag-atake ng US sa Yemen lalong tumitindi. President Donald Trump announcing that he has now ordered airstrikes against the Houthi rebels in Yemen. Ang sitwasyon sa Yemen ay patuloy na umiinit habang lumalakas ang mga pambobomba ng Estados Unidos laban sa mga Houthis. Sa loob lamang ng ilang oras ay sunod-sunod na aerial assaults ang inilunsad na nagdulot ng malaking pinsala sa mga target na lugar. Ang dating estratehiya ni Pangulong Joe Biden ay tila iba kumpara sa mas agresibong taktika ni Donald Trump na nakatuon sa pagwasak ng mga kalaban. Pero sapat ba ang walang tigil na pambobomba para tuluyang magapi ang mga Houthis? Ano nga ba ang mga hakbang na ginagawa ng Amerika para pigilan ang patuloy na paglakas ng grupo? At paano nakakaapekto ang mga pag-atake na ito sa mga inosenteng sibilyan sa Yemen? Alamin natin sa video na ito ang mga dahilan, estratehiya at epekto ng mga pambobomba ng Amerika sa Yemen at kung bakit tila lalong tumitindi ang kaguluhan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Nagsimula na namang lumala ang pambobomba ng United States sa Yemen na mas pinalakas pa ang mga pag-atake sa mga nakalipas na oras. Sa loob lamang ng 24 hours ay naglunsad ang Amerika ng sunod-sunod na mga aerial assaults laban sa mga Houthis na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga puwersa. Muling ipinapakita ng United States ang kanilang malinaw na mensahe na kailangang umalis ng mga Houthis sa Red Sea o tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga bomba. Samantala, iba ang style ni Pangulong Donald Trump sa pagtugon sa mga Houthis kumpara sa mga strategy na ginamit ni dating Pangulong Joe Biden. Pero ang tanong, sapat ba ang walang tigil na pambobomba para tuluyang magapi ang mga Houthis? Noong March 28 ay naglabas ng ulat ang Arab News tungkol sa panibagong serye ng mga pag-atake ng United States sa Yemen na nagmamarka ng mas matinding tensyon sa patuloy na tumitinding labanan. Ang mga pag-atake ay tumama sa iba't ibang rehiyon sa Yemen mula Huwebes ng gabi hanggang madaling araw ng Biyernes. Maraming mga lugar ang tinamaan ng mga bomba, kabilang na ang mga lugar na kontrolado ng mga Houthis sa kabisera ng Yemen, ang Sanaa. Bagaman magkakaiba ang mga ulat tungkol sa pinsala at bilang ng mga biktima, ay napansin ng Arab News na mas malala ang dami ng mga pag-atake kumpara sa mga naunang araw simula noong March 15. Tila pinapairal ng United States ang mas matinding pressure habang mas malalakas at mas nakapipinsala ang kanilang mga atake kumpara sa dati. Gayun din naman, ayon sa paunang ulat ng mga Houthis, noong March 28 ay 7 katao ang nasugatan sa Sanaa. Kasama rin sa mga tinarget ng United States ang mga pangunahing lugar ng mga Houthis gaya ng Saada na isa sa mga unang lungsod na nasakop nila noong nagsimula silang maglunsad ng digmaan laban sa gobyerno ng Yemen. Ang Red Sea Port City ng Hodeidah ay tinamaan rin na tila bahagi ng plano ng Amerika na pigilan ang mga Houthis sa pagpapadala ng mga pirate ship sa Red Sea at pagbuwag sa daloy ng mga armas mula sa Iran. Tinarget din ang Marib, Amran at Al-Jauf governorates. Sa katunayan ay hindi nagbibigay ng malinaw na pahayag ang mga Houthis at ang US Central Command tungkol sa pinakahuling mga pag-atake. Kung kaya't ang impormasyon ay kinakailangang pagsama-samahin mula sa mga limitadong ulat. Ayon sa mga Houthis, kabilang sa mga pinuntirya ang Sanaa International Airport na matagal nang tinatarget mula nang magsimula ang kampanya ng pambobomba ng Amerika. Iniulat din na umabot hanggang 19 na pag-atake ang isinagawa sa Amran kung saan maraming military camp at mga facilities ng mga Houthis ang nakatayo. Tila layunin rin ng mga atake na sirain ang communication network ng Al Masirah, satellite news station ng mga Houthis na nangangahulugang ang propaganda arm ng grupo ay tinutumbok rin ng Amerika katulad ng mga armed forces nito. Dagdag pa rito ang isa pang ulat tungkol sa mga pag-atake noong Biyernes ang nagmula sa Xinhua Net na isang media outlet na pinapatakbo ng China. Inulit nito ang mga rehiyong tinarget ayon sa Arab News at binanggit din na higit sa 40 na pag-atake ang isinagawa sa Sanaa bago sumapit ang madaling araw ng March 28. Ibinahagi rin ng ulat na ang mga pag-atake ay kasunod ng pagkumpirma ng mga Houthis na sila ang nasa likod ng pagpapakawala ng 2 ballistic missiles papunta sa Ben Gurion Airport ng Israel at isang military installation sa Tel Aviv noong March 27. Sa Sanaa, ang mga pag-atake ay nagdulot ng pinsala sa ilang gusali, tahanan at mga tindahan. Kabilang na ang isang kampo ng mga Houthis sa gitnang bahagi ng Sanaa. At kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang mensaheng ipinapadala ng Amerika. Kapag gumanti ang mga Houthis, mas matindi pa ang magiging tugon ng Amerika.
Noong March 26, sinabi ni Pangulong Trump na napakamatagumpay ang kampanya ng pambobomba at tila humihingi na ng kapayapaan ang mga Houthis. Ayon kay Trump, sobrang gusto na nilang magpahinto kami. Sinabi niya sa mga reporter sa Oval Office, kailangan nilang sumuko, kailangan nilang sabihin wala na. Pero masasabi ko lang na ang mga pag-atake, alam mo, ito'y araw-araw, gabi-gabi, hindi lang isa. Marami ang pag-atake at naging napakamatagumpay ito. Higit pa sa aming inaasahan. Pinatamaan namin sila ng husto, napaka-epektibo at patuloy pa naming gagawin ito sa mahabang panahon. Patuloy naming itutuloy ito ng matagal. Sa kabilang banda, ang mga Houthis naman ay naglabas ng pahayag na nagsasabing hindi sila kailanman magmamakaawa kay Trump para sa kapayapaan. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Yahya Saree, pinapatunayan ng sandatahang lakas ng Yemen na ang agresyon ng Amerika ay magpapalakas lamang sa pagtitiis at katatagan ng mga Yemenis. At ang mga labanan nitong nakaraang mga araw ay simula pa lamang ng isang unti-unting pagpapalawak ng mga defensive operations sa mga darating na araw. Bukod dito, sabay na naglabas ng pahayag ang isang bipartisan na grupo ng mga senador noong March 27 kung saan binanggit nila na ang nailik na usapan ay di umano'y naglalaman ng classified information na may kaugnayan sa sensitibong mga military operations sa Yemen. Ayon pa sa kanila, kung totoo ito, ang ulat na ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa paggamit ng mga unclassified networks para sa talakayan ng mga sensitive at classified na impormasyon. Gayun din ang pagbabahagi ng ganitong mga detalye sa mga taong walang sapat na clearance o pahintulot. At habang nasasangkot ang United States sa kontrobersyang ito, ay tila hindi naman ito nagdudulot ng pagbagal sa kanilang pambobomba. Ang mga unang atake noong March 15 ay kabilang na sa pinakamalalakas na operasyon ng Amerika laban sa mga Houthis. Pagsapit ng March 17 ay sinabi ng mga Houthis na umabot na sa 53 katao ang nasawi dahil sa mga atake, kabilang na ang 5 bata. Ngunit gaya ng nakasanayan ay walang binanggit ang mga Houthis kung may mga miyembro o leader nila na kabilang sa mga nasawi. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, karamihan ng mga pag-atake ng Amerika ay nagmumula sa aircraft carrier na USS Harry S. Truman kasama ang mga warships nito. Ang mga warships na ito ay nagpapakawala ng cruise missiles laban sa mga target ng Houthis, habang ang USS Harry S. Truman ang nagsisilbing base ng mga fighter jets na pumapasok sa teritoryo ng Yemen upang magbagsak ng mga bomba. Base rin sa parehong ulat, umabot na sa 57 ang bilang ng mga namatay pagsapit ng March 27. Mas mataas na ito kaysa sa kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa airstrikes ng United States sa Yemen noong buong taon ng 2024 na nagpapakita ng mas matinding kampanya ni Trump kumpara sa mga naunang operasyon laban sa mga Houthis. Maliban dito ay naglabas din ng mga detalye ang mga Houthis, bagaman dapat rin tandaan na kaduda-duda ang kanilang mga pahayag. Ayon sa kanila, ang United States, katuwang ang United Kingdom ay nagsagawa ng 930 na pag-atake laban sa Yemen noong 2024. Ngunit ayon sa Armed Conflict Location and Event Data Project o ACLED na isang US-based group, tanging 305 na pag-atake lamang ang isinagawa ng dalawang bansa noong taong iyon, na halos 1/3 lamang ng sinasabi ng mga Houthis. Kaugnay pa nito, ayon sa datos ng ACLED, ang mga atake mula March 15 hanggang March 21 ay umabot na sa 56. Kung susundin ng paraan ng pagbibilang ng mga Houthis, maaring umabot na ito sa halos 150. 7 araw na rin ang nakalipas mula nung iniulat ng ACLED ang mga datos na ito. At hindi lang nagpapatuloy ang mga atake ng Amerika, kundi lalong tumitindi. Hindi rin imposible na nagsagawa na ang Amerika ng higit sa 100 na hiwalay na pag-atake laban sa mga Houthis sa loob lamang ng 2 linggo ngayong March. Kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, ay lalagpasan nito ang 305 na pag-atake na iniulat ng ACLED para sa buong 2024. Dagdag pa rito, may plano na rin ng United States na ipadala ang USS Carl Vinson sa Red Sea. Isa rin itong Nimitz-class aircraft carrier katulad ng USS Harry S. Truman, at ito ay magdodoble sa presensya ng Amerika sa himpapawid ng Yemen at mga karatig na lugar. Ang mga Nimitz-class carriers ay may kakayahang magdala ng hanggang 130 na FA-18 Hornets, ngunit madalas ay mas kaunti ang bilang ng mga eroplanong dinadala, kadalasan ay nasa pagitan ng 64 at 90. Karagdagan pa dito, ang isa pang bagay na napapansin ay walang mga pag-atake mula sa alinmang mga base ng United States na malapit sa Yemen.
Ayon sa Chicago Council on Global Affairs, mayroong hindi bababa sa 10 military bases ang Amerika sa Saudi Arabia, Kuwait at Qatar. Kasama na rin dito ang Al Udeid Air Base sa Qatar na may layong mga 700 miles mula sa Yemen at pinamumugaran ng 10,000 American military personnel, kabilang ang US Air Forces Middle East Central Command. Gayun din, marahil ay iniiwasan ng United States ang paggamit ng mga base na ito upang maiwasang magdulot ng karagdagang kaguluhan sa Middle East. Halimbawa, noong tumugon ng Israel sa mga terrorist attack ng Hamas noong October 2023 ay naglabas ang Qatar ng pahayag na nagsasabing ang Israel ang tanging responsable sa patuloy na escalation dahil sa patuloy nitong paglabag sa karapatan ng mga Palestinian. Samantala noong October 2024 ay muling nagpakawala ang Estados Unidos ng kanilang makapangyarihang B-2 bombers laban sa mga Houthis. Ayon sa mga ulat, ang mga pambobomba na ito ay naglalayong sirain ang mga underground hideouts ng grupo, lalo na ang mga pinagtataguan ng kanilang mga leader. Ginamit na rin noon ni Biden ang B-2 bombers para sa ganitong misyon, pero tila mas masidhi ngayon ang kampanya ni Trump. Ang tanong ngayon ay, ano ba ang ibig sabihin nito? Malinaw na seryoso si Trump sa kanyang pahayag na magpapatuloy ang walang tigil na pambobomba laban sa mga Houthis at hindi lang basta-basta ang kanyang plano dahil malinaw na naghahanda siya para sa mas matagal na operasyon. Isa pang aircraft carrier ang ipinapadala kasama ang buong fleet ng mga destroyers patungo sa Red Sea. Patuloy rin ang paghahanda sa Diego Garcia para sa mga susunod na pambobomba. At hindi rin nawawala ang posibilidad na gamitin ng iba pang military bases ng Amerika sa Middle East. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng seryosong babala sa mga Houthis. Pero isa pang malaking tanong ang lumalabas. Ang pagsisikap ba ng Amerika na palakasin ang kanilang mga pag-atake ay sapat na para tuluyang matalo ang grupo? Ipinapakita ng kampanya ni Trump na iba ang kanyang estilo kumpara sa estratehiyang ginamit ni Biden noong 2024. Ayon kay US National Security Advisor Mike Waltz, malinaw ang pagkakaiba sa diskarte. Sa isang panayam niya sa ABC's noong March 16, sinabi ni Waltz, ang pagkakaiba rito ay hindi ito mga simpleng salpukan lamang o walang kabuluhang mga atake. Ito ay isang napakalaking tugon na partikular na tinutumbok ang mga lider ng Houthis at tuluyang tinatanggal ang mga ito. Dalawang bagay ang pangunahing pagbabago dito. Una, ang pag-target sa liderato ng Houthis at ikalawa, ang pananagot ng Iran. Ang Iran ang patuloy na nagbibigay ng pondo, kagamitan, pagsasanay at tulong sa mga Houthis para atakihin hindi lamang ang mga warships ng Amerika, kundi pati na rin ang pandaigdigang kalakalan. Sinasara rin nila ang dalawang pinakamahalagang sea lanes sa mundo. Kitang-kita na ang paraan ni Trump ay ibang-iba sa ginawa ni Biden. Hindi lang ito dahil sa mas madalas at mas malalakas na mga pag-atake, kundi dahil na rin sa pagbabago sa mga tinatarget nito. Ayon pa sa ACLED senior analyst na si Luca Nova, ang administrasyon ni Biden ay mas nakatuon sa mga mobile launchers upang mapigilan ang mga missile at drone ng mga Houthis kasunod ng mga pag-atake sa kanilang infrastruktura. Pero ngayon tila ang mga pag-atake ni Trump ay mas nakatutok sa mga urban areas sa Yemen. Ibig sabihin tinatamaan pa rin ang mga military bases ng mga Houthis pero mas agresibo at mas malawak na ang saklaw ng kanilang operasyon. Sinabi pa ni Nova na mukhang sinusubukan ng administrasyon ni Trump ang tinatawag na decapitation strategy. Sa madaling salita, ang layunin ay pabagsakin ang liderato ng mga Houthis gamit ang napakalakas na puwersa ng himpapawid upang tuluyang mawalan ng direksyon ng grupo. Dagdag pa rito, isa pang napapansin ay ang malaking pagbabago sa komunikasyon ukol sa mga pambobomba. Ayon sa Italian Institute for International Political Studies o ISPI, tila mas harapan na ngayon ang pakikitungo ng Amerika sa mga Houthis at maging sa kanilang pangunahing taga-suporta, ang Iran. Ang kasalukuyang estratehiya ng Amerika ay kahalintulad ng modelo na ginagamit ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Ayon pa sa isang press release mula sa White House, ito na ngayon ng pulisya ng Estados Unidos makipagtulungan sa mga regional partners upang tuluyang puksain ang mga kakayahan at operasyon ng mga Houthis. Kapansin-pansin din na wala na ang salitang proportionate na madalas ginagamit noong panahon ni Biden. Noon palaging binibigyang diin ng Amerika na ang kanilang mga hakbang ay tugon lamang sa mga pag-atake ng Houthis. Ngunit ngayon ang pamahalaan ni Trump ay tila mas determinadong puksain ng grupo sa pamamagitan ng walang tigil at walang awa na pambobomba.
Maraming ulit ding binanggit ni Trump ang pananagutan ng Iran dahil sa patuloy nitong pagsuporta at pagbibigay ng tulong sa mga Houthis. Ipinapakita nito na ang kasalukuyang estratehiya ng Amerika ay hindi lamang nakatuon sa Yemen, kundi pati na rin sa mga bansa na nagpopondo at nagpapalakas sa mga rebelde. Gayun din naman, isa pang malaking pagbabago ay ang transparency ng administrasyon. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, binibigyang kapangyarihan na ngayon ng US Central Command o CENTCOM na siyang namamahala sa mga operasyon sa Middle East upang magsagawa ng mga pag-atake ng walang direktang pahintulot mula sa White House. Ibig sabihin, mas marami ang magiging pambobomba dahil hindi na kailangang hintayin ang pirma ng presidente bago magsagawa ng mga operasyon. Dati, ang bawat pag-atake na pinahintulutan ni Biden ay may detalyadong ulat para sa publiko. Kahit na ang mga ulat ay inilalabas pagkatapos ng mga pag-atake, naglalaman pa rin ito ng mga impormasyon tungkol sa mga target at dahilan ng operasyon. Pero ngayon hindi na ganoon kalinaw ang mga ulat. Ayon kay dating US Navy Vice Admiral Kevin Donegan, hindi mo dapat sabihin sa kalaban kung ano ang ginagawa mo at hindi mo rin dapat sabihin sa kanila kung ano ang hindi mo gagawin. Pero ang hindi pagkakaroon ng sapat na impormasyon mula sa Amerika ay nangangahulugang ang mga ulat mula sa mga Houthis ang nagiging pangunahing basehan sa kung ano talaga ang nangyayari. At dito nagmumula ang isang napakalaking problema na kailangan harapin ng Amerika habang patuloy na lumalakas ang kanilang mga pag-atake. Ito ang pinsalang natatamo ng mga sibilyan. Ngunit sa bawat ulat na inilalabas ng mga Houthis, partikular na ang mga ulat na may kinalaman sa mga pambobomba noong March 27 at March 28 ay kapansin-pansin na wala silang binabanggit hinggil sa kung anong mga pasilidad o infrastruktura ang nasira o napinsala ng Estados Unidos. Hindi rin nila inilalahad kung ilan sa kanilang mga miyembro ang nasawi o kung nagtagumpay ba ang mga puwersa ng Amerika sa layunin nilang pabagsakin ang alinman sa mga pinuno o lider ng mga Houthis. Sa halip, ang kanilang pangunahing tinututukan at laging binibigyang diin ay ang malawakang pinsala at mga karumaldumal na epekto ng mga pambobomba sa mga residential areas sa Yemen na siyang tinuturing nilang pangunahing biktima ng mga operasyon ng Amerika. Ang kanilang mga pahayag ay naglalaman ng mga detalyeng nagpapakita ng kalunos-lunos na kalagayan ng mga sibilyan, kabilang na ang mga bilang ng mga nasawi na kanilang inilalabas upang patunayan na ang Amerika ay walang pakundangan sa kanilang mga pagsalakay at walang pag-aalinlangan sa pagpapasabog sa mga lugar kung saan naninirahan ang mga walang kalaban-labang sibilyan. At upang higit pang palakasin ang kanilang mga pahayag, ipinapakita nila ang mga bilang ng mga nasawi kung saan sinasabing may kabuuang bilang na 57 ang patay at 5 rito ay mga bata. Ginagamit nila ang mga ganitong ulat at numero bilang patunay sa kanilang sinasabi na ang Amerika ay nagpapamalas ng walang habas na pagsalakay sa mga lugar na tirahan ng mga sibilyan. Ang kanilang mga press releases ay nagiging instrumento upang ilihis ang atensyon ng mundo at i-focus ito sa epekto ng mga pambobomba sa mga sibilyan, sa halip na ipakita ang tunay na epekto ng mga pagsalakay sa kanilang grupo. Ito rin ay nagiging paraan upang ipakita sa pandaigdigang komunidad na ang Amerika ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang magsagawa ng mga ataking walang pakundangan laban sa mga inosenteng tao na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga high-tech na armas at teknolohiya ng Estados Unidos. Bagamat may tuturing na isa itong taktika ng propaganda, hindi rin naman ibig sabihin na walang kahit katiting na katotohanan ang kanilang mga sinasabi. Ayon mismo sa mga Houthis, tinamaan umano ng mga pag-atake ang isang cancer clinic na kasalukuyan pa lamang itinatayo sa Sanaa. Upang higit pang patibayin ng kanilang mga pahayag, nagpakalat sila ng mga larawan ng mga nasirang gusali, kabilang na ang mga bahay at tindahan, na tila mistulang giniba na lamang ng mga bomba nang walang pakundangan. Ang mga larawang ito ay ginagamit upang pukawin ang damdamin ng mga tao at ipakita ang tila walang awang pagkasira ng mga ari-arian at ang pagkakapaslang sa mga inosenteng sibilyan na walang kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Samantala, ayon naman kay Emily Tripp mula sa UK-based group na Air Wars, hindi porket hindi mo nakikita ang pinsalang dulot sa mga sibilyan ay nangangahulugang wala ito. Napakakomplikadong impormasyon ang umiikot sa Yemen. May mahigpit na kontrol ang mga Houthis sa mga aktibidad ng mga aktivista, media at press. Ang kanyang pahayag ay nagpapahiwatig na maaring may mga impormasyon na sadyang kinokontrol o tinatago ng mga Houthis upang mapalabas ang version ng katotohanan na nais nilang ipalaganap.
Ang kontrol na ito ay nagiging pangunahing dahilan kung bakit nagiging masalimuot ang pag-unawa sa tunay na kalagayan ng sitwasyon at kung bakit nagiging mahirap para sa pandaigdigang komunidad na makakuha ng objetibong pananaw tungkol sa mga nangyayaring pag-atake. Ang ibig sabihin nito ay may malaking posibilidad na kontrolado ng mga Houthis ang bawat kwento tungkol sa mga pambobomba ng Amerika, partikular na sa rehiyon ng Middle East. Sa ngayon, ang tanging naging tugon ng militar ng Amerika hinggil sa mga akusasyong ito ay isang pahayag na nagsasabing patuloy na nagpapakalat ng kasinungalingan ang mga Houthis. Bukod pa rito, ang tanging sinabi lamang ni Mike Waltz ay ang napatay umano nila ang pinuno ng mga misil ng mga Houthis. Ngunit wala ng ibang detalye o karagdagang impormasyon na ibinigay upang patunayan ang kanilang pahayag. Kung tutuusin kung seryoso ang pahayag ni Trump na kaya ng Amerika na ipagpatuloy ang pambobomba ng matagal na panahon, isang mahalagang aspeto ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Ito ang paraan ng kanilang pagpapakalat ng impormasyon. Ayaw ng Amerika na maging bukas ang kanilang operasyon sa publiko tulad noong panahon ni Joe Biden. Ngunit kung nais talaga nilang makuha ang suporta ng mga tao, lalo na sa rehiyon ng Middle East, kinakailangan din nilang ipakita ang konkretong resulta ng mga pag-atake at kung ano ang kanilang nararating sa kanilang mga operasyon. Kung hindi, ang karamihan ng impormasyon na makukuha ng pandaigdigang komunidad ay manggagaling lamang sa mga Houthis na nagtatangkang kontrolin ng naratibo upang palakasin ang kanilang posisyon at ipakita ang kanilang sarili bilang mga biktima ng karahasan ng Amerika. Hindi maaaring basta na lamang umasa ang Amerika sa mga pambobomba. Ayon sa isang ulat ng New York Times, maraming mga eksperto sa Middle East ang naniniwala na hindi basta-basta matatalo ang mga Houthis sa pamamagitan lamang ng pambobomba ng Amerika. Bihira ang mga digmaan na naipanalo sa pamamagitan lamang ng air power at ayon sa ilang military experts, hindi magiging iba ang kaso ng mga Houthis. Kung talagang nais ng Amerika na tuluyang pabagsakin ang grupo, kinakailangan din nilang isaalang-alang ang posibilidad ng isang operasyon sa lupa matapos ang sunod-sunod na airstrikes. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari pang umabot sa puntong kailangang sakupin ng Amerika ang Yemen upang tuluyang mapuksa ang impluwensya ng mga Houthis na patuloy na nagtatatag ng kanilang kapangyarihan sa buong bansa. Isa sa mga eksperto na nagbibigay ng babala ay si Gregory D. Johnson mula sa Arab Gulf States Institute. Ayon sa kanya, kayang saktan ng Amerika ang mga Houthis at kayang pahinain ang kanilang puwersa. Ngunit kung wala silang epektibong ground troops, alinman sa kanilang sariling puwersa o sa tulong ng ibang mga kaalyado, hindi nila kayang tuluyang pabagsakin ng mga Houthis. Mahigit isang dekada na mula nang magsimula ang kampanya ng United Arab Emirates at Saudi Arabia upang lipulin ang mga Houthis. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang malinaw na tagumpay. Ang mga bansang ito ay tila umaasa na lamang na ang usapang pangkapayapaan ang magiging solusyon sa matagal ng alitan.